Magandang balita para sa lahat ng SSS pensioners dahil pinag-uusapan ngayon ang usapin tungkol sa 5,600 SSS pension increase na sinasabing aprobado at inaasahang may kaugnayan sa bayaran sa Enero 2026. Marami ang nagugulat, marami ang umaasa, at marami rin ang nalilito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 5,600 na ito. Kaya sa usapang ito, ipapaliwanag natin ng malinaw, diretso, at walang paligoy-ligoy kung ano ang dapat maintindihan ng bawat pensioner tungkol sa balitang ito, kung paano ito posibleng ipatupad, at kailan inaasahang papasok ang bayad. Sa mga nagdaang buwan, patuloy ang diskusyon tungkol sa pension adjustments para sa SSS pensioners. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang kasalukuyang pensyon ay hirap nang makasabay sa taas ng presyo ng bilihin, gamot, kuryente, at iba pang pangunahing gastusin. Dahil dito, maraming panukala at proposal ang lumutang na layong dagdagan ang buwanang pensyon ng mga senior citizens. Isa sa mga numerong madalas banggitin ay ang 5,600 na ngayon ay tinuturing ng ilan bilang aprobadong pension increase. Mahalagang linawin agad na ang 5,600 ay hindi basta-basta isang simpleng dagdag sa buwanang pensyon ng lahat ng pensioners ng pare-pareho. Sa maraming usapin, ang ganitong halaga ay maaaring tumukoy sa pinagsama-samang benepisyo, adjustment, o kabuuang dagdag na matatanggap ng isang pensioner depende sa kanyang kasalukuyang pension amount at qualification. Kaya mahalagang huwag agad ipagpalagay na lahat ay makakatanggap ng eksaktong 5,600 buwan-buwan. Ang salitang aprobado ay nangangahulugang may malinaw ng direksyon, pahintulot, o pondo na inilaan para sa isang pension-related adjustment. Subalit sa sistema ng SSS, ang pag-apruba ay kadalasang sinusundan pa ng mas detalyadong implementing rules at guidelines. Ibig sabihin, kahit may pag-apruba na sa prinsipyo, kailangan pa ring ipaliwanag kung paano ito ipatutupad, sino ang sakop, at kailan eksaktong mararamdaman ng mga pensioners ang benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang petsa ng bayad sa Enero 2026. Ang Enero 2026 ay madalas banggitin bilang target period kung kailan maaaring magsimula ang pagpasok ng anumang pensyon increase o adjustment. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pension release ng SSS ay hindi iisang petsa para sa lahat. Ito ay nakabase sa pension number, bank processing, at internal schedule ng SSS. Kaya kahit sinabing Enero 2026, maaaring magkakaiba ang aktwal na araw ng crediting ng bawat pensioner. May mga pensioners na maaaring makakita ng pagbabago o dagdag sa kanilang pensyon sa unang linggo ng Enero 2026, habang ang iba naman ay maaaring sa kalagitnaan o huling bahagi ng buwan. Ito ay normal at hindi nangangahulugan na may problema agad sa inyong pensyon. Ang mahalaga ay alam ninyo kung ano ang inaasahan at hindi agad mabahala kung hindi pare-pareho ang timing. Isa sa mga pinakamadalas itanong ay kung ang 5,600 ba ay isang one-time payment o bahagi ng buwanang pension increase. Sa maraming pension adjustments, may dalawang posibleng anyo. Una, maaaring ito ay isang lump sum na ibibigay bilang kabuuang adjustment o retroactive pay. Ikalawa, maaari rin itong tumukoy sa kabuuang halaga ng nadagdag sa pensyon kapag pinagsama-sama ang ilang tranche o adjustment. Kaya mahalagang hintayin ang malinaw na paliwanag kung alin sa dalawang ito ang aktwal na ipatutupad. Marami ring pensioners ang nagtatanong kung kailangan ba nilang mag-apply para makatanggap ng 5,600 pension increase. Sa karaniwang proseso ng SSS, ang mga pension increases ay automatikong ipinapasok sa pensyon ng mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, kung ikaw ay aktibong pensioner at maayos ang iyong records, hindi mo na kailangang mag-sumite ng panibagong application. Subalit kung may problema sa records, maaaring maantala ang pagpasok ng anumang benepisyo. Kaya isang mahalagang paalala sa lahat ng pensioners ay siguraduhing updated ang inyong personal information at bank account details sa SSS. Ang maling account number,
closed o dormant na bank account at hindi updated na records ay ilan lamang sa mga karaniwang dahilan kung bakit naho-hold ang pensyon o ang anumang increase. Ang simpleng pag-check ng inyong impormasyon ay makakatulong upang maiwasan ang abala sa Enero 2026. Pagdating naman sa kung sino ang posibleng kasama sa 5,600 pension increase, karaniwan ay isinasaalang-alang ang mga retirement pensioners bilang pangunahing benepisyaryo. Kasama rin dito ang disability pensioners at survivor pensioners, depende sa umiiral na patakaran. Gayunpaman, maaaring may mga kondisyon tulad ng minimum pension amount, petsa ng pagreretiro, at haba ng kontribusyon na tinitingnan upang matukoy ang eksaktong benepisyo. May mga pensioners na maaaring makatanggap ng mas malaking adjustment dahil mas mababa ang kanilang kasalukuyang pensyon, habang ang iba naman ay maaaring mas maliit ang maramdaman na dagdag. Ito ay bahagi ng layunin na gawing mas patas ang distribusyon ng benepisyo at mas tulungan ang mga nangangailangan. Isa pang mahalagang usapin ay kung retroactive ba ang 5,600 pension increase. Ibig sabihin, kung sakaling may delay sa implementasyon, ibibigay ba ang naipong halaga para sa mga nakaraang buwan? Sa ilang pagkakataon, ang mga pension adjustments ay ibinibigay retroactively, lalo na kung may malinaw na petsa ng effectivity. Ngunit ito ay nakadepende pa rin sa opisyal na anunsyo at hindi dapat agad ipagpalagay. Marami ring maling impormasyon ang kumakalat online tungkol sa pension increases. May mga content na gumagamit ng malalaking numero at salitang aprobado upang makakuha ng pansin kahit hindi pa malinaw ang detalye. Kaya mahalagang maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga balitang walang malinaw na basehan. Ang opisyal na pahayag ng SSS pa rin ang dapat asahan. Kung may alinlangan ang isang pensioner tungkol sa kanyang pension status o eligibility, mas mainam na direktang makipag-ugnayan sa SSS. Maaaring magtanong sa pinakamalapit na opisina, tumawag sa hotline, o gumamit ng opisyal na online channels. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga fixer o individual na humihingi ng bayad kapalit ng pagproseso ng pension increase. Habang papalapit ang Enero 2026, inaasahang mas magiging aktibo ang mga pensioners sa pag-monitor ng kanilang pensyon. Normal ito dahil nais ng lahat na makasigurong matatanggap ang kanilang karampatang benepisyo. Ang pinakamahalagang gawin ay manatiling kalmado, maging handa, at siguraduhing maayos ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Sa kabuuan, ang balitang 5,600 SSS pension increase na sinasabing aprobado ay isang positibong usapin na nagbibigay pag-asa sa maraming pensioners. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang aktwal na implementasyon nito ay maaaring may mga kondisyon, schedule, at detalye na kailangang sundin. Ang Enero 2026 ay maaaring magsilbing simula ng pagpasok ng benepisyo, ngunit ang eksaktong petsa ay maaaring mag-iba-iba. Ang pensyon ay bunga ng maraming taon ng paghuhulog at pagtatrabaho, kaya nararapat lamang na ito ay intindihin at bantayan. Sa tamang kaalaman, mas magiging handa ang bawat pensioner sa anumang pagbabago. Patuloy na manatiling updated, huwag magpadala sa maling balita, at siguraduhin ang inyong records ay maayos. Sa huli, ang layunin ng anumang pension increase ay magbigay ng dagdag na ginhawa at seguridad sa mga senior citizens. Kung ito man ay sa anyo ng 5,600 o ibang adjustment, ang mahalaga ay ang patuloy na pagkilala sa kontribusyon ng mga pensioners sa lipunan. Sa wastong impormasyon at tamang paghahanda, mas magiging panatag ang bawat pensioner sa pagharap sa Enero 2026 at sa mga susunod pang buwan.